May 7, 6:30 AM, nagising si Norme. Pagbangon niya ay nagsusuka agad siya. Di namin alam ang nangyayari, kaya ayan, umiiyak siya. Dahil ilang araw niya na itong sinasabi sa akin na nahihilo siya at parang nagsispin yung paligid niya. Pero ngayong umaga lang na to, nagsuka siya ng ilang beses. This morning, nagsuka siya. No. Nag-blur naman paningin mo. Blur na ko rin pananaw. Relax na. Mama. Tara ko. Kasi po na kayo kumain. Don't change position. 3 minutes at least. Okay, go. Ako mismo kinakabahan ako pero nire-relax ko lang yung sarili ko kasi first time talaga tong nangyari ka, Norme. Jean, pwede makikog ka ng warm water na pwede mainom? When? Warm water na pwede mainom? Warm? Oo. Sila suka lang. Nara ko. Before pa ako nag-video, nagsusuka na siya at umiiyak na din siya kanina pa. Sinusubukan kong i-relax si Norme, kaso parang habang tumatagal, lalong lumalala. Kanina pa talaga siya hindi mapakali, pinapatay nga niya yung aircon sa akin, pina-open yung bintana at pina-on niya yung ilaw. Relax lang, ayaw pang gahi. Relax lang. Ilang araw na din na halos every night sinasabi niya sa akin before matulog na nahihilo nga daw siya. Akala ko kasi lilipas lang yun. Pero na-realize ko nitong umaga, mas lumala kasi hindi ko pinansin yung mga reklamo niya sa akin. Ito sa hospital. Ha? Sino? Pero kagabi kasi umiiyak na siya. Kaya kagabi pa lang talaga nakapagdesisyon na ako na pagka umaga ay pupunta kami ng hospital para ipa-check up siya. Hindi ko din naman in-expect na magsusuka siya pagkagising niya. Wala kaya po ng pananaw? Mali po. Dito, sanding sa... Ayaw ko ilabdi. Sorry. Tubig init. Warm? Wala lang. Mag-init kasi yun din. Pait yung baba. Mansam ko. Check up ito na. Mali po na kayo kumain. Kaya raman, nag-inom ko. Haga na tubukan. Mama, sobra. Hindi po kayo ko. Relax lang. Sama na ito ni mama eh. Check up nga. Relax lang. 6:55. Halos 30 minutes na ngayong paulit-ulit na sinasabi niya na nahihilo siya. At maya-maya ay nagsusuka siya. Mamay. Yes, mamay. Let's go. Nandito sa hospital. So, motor nanta. Sobrang hirap pa sa sitwasyon namin kasi si Norme lang talaga ang marunong mag-drive sa amin. Kaya ang uban, sagod siya, Derek. Nang i-guide lang siya. Siya. Sobrang hirap na makita na nagkakaganito si Norme. Kasi siya yung taong ang hirap magkasakit. Grabe yung immune system niya. Pero itong nangyari kasi, iba na. Okay. Nagsusuka na naman siya dito. Hindi na talaga namin alam kung ano yung gagawin namin. Kasi halos mag-iisang oras na siyang nagkakaganito. Na inaantay kasi kami para makapunta na kami ng hospital. Katong kuan Kim, katong ilangan ito mas Kim. Halos lahat sa amin nga ay hindi na mapakali.
Pero ito, binibihisan namin siya kasi pupunta na kami ng hospital at yung iba nagpre-prepare na ng mga gamit namin na dadalhin. Ano na lang si Wendy mo adto pero magmotor lang siya pero in case na ay kuan ikaw po dihan may mga card mama kuno asa nagtubig ka liog niya ano kung isa ka ko plus na butang og ang motor. Sino? Pindot na. Saan? Okay. I-guide sa niyo sabi pa ano. Mamay. When motor lang mo para in case na ay kung need. Oh. Sakit kayo? Dahil mo gunang puwat mo ano. Sunati. Barley ni para imong isuka ang buwan sa sulod. Sige, tayo lagi na mamay, please. Bili na lang ka, Johnny. Si Vaj na lang i-chat nga, papason. Hindi, hotda. Ayaw na ang lasa. Hotda. Na. Very good. Pa naman si Wendy magunit sa imo. Sila kuan. Johnny. Right, sunod sa mo ha. Johnny, prepare na lang ka para sa store. Johnny ha. Relax lang mo mind, mamay. Ayan. Tinalang. Ayan. Sorry. Kung siya, suka ba? 7:24 ng umaga nung nakarating kami dito sa hospital. Garon pa rin yung pakiramdam ni Norman. Nahihilo siya, nasusuka siya. So, andito kami sa emergency. Pagdating namin dito ay chinek yung BP niya. Tapos yung usual, tinanong. Pero nung 7:55 pa talaga siya nagbiyan ng gamot. So, yung in-inject sa kanya is para sa tiyan niya at yung para sa pagkahilo niya. After pag-inject sa kanya, 8:40 ng umaga, dumating yung doktor. So, tinanong siya kung ano yung nararamdaman niya after nung injection sa kanya. At ang sabi ni Norme, garon pa rin, walang nagbabago, nahihilo pa rin siya. So sabi ng doktor, i-confine siya. Kaso nga lang, si Norme, ayaw niya. Walang nagawang laboratory or anything, kaya hindi talaga namin alam kung ano yung tunay na nangyari. Pero madami din kasi factor at signs kung bakit nangyari to sa kanya. Takot kasi sa hospital si Norme. Tuwing nasa hospital kasi siya, naaalala niya yung lola niya. Kaya kahit nahihirapan siya, ayaw niya talagang magpa-confine. First time tong nangyari ka, Norme. May nireseta naman yung doktor kahit papano. Pero buti sana talaga kung na-confine siya ay matututukan talaga kung ano yung kondisyon niya at ano yung kalagayan niya. Sa ngayon hindi pa talaga siya okay kaya todo bantay din kami kung ano yung mangyayari sa kanya. Ayan, nakauwi na kami. Ayaw magpa-admit ni Norme. Yung advice ng doktor kanina, di ba Vaj, na dapat admit siya. Pero ayaw niya magpa-confine. Papahinga na siya dito sa bahay.